Good morning mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulok TV. Ito yung dalawang ibon natin mga kalapatids, galing Midtos, galing Tarlac, Concepcion. Ayan. At nalita ko ng akyat kaya hindi sila makapasok. Ayan, binuksan ko na yung kanilang trapdoor. Tapos andito naghihintay sa kanila yung kanilang, nasaan na? Ayun, yung kanilang mga pares. So kung makikita nyo mga kalapatids, ilagyan ko yan ng konting pagbabago. Naglagay tayo ng mini box para dun sa ating mga alagang pinagpapares. Ano nangyari dito? Oh, nag-aalangan. Nag-aalangan pumasok. Sanay natin. Sige, pasok. Ayaw niya kasing bumaba muna. Saka siya pupunta dito. Ayan. Ito, nag-awayan na. Ayan, galing yan sila mga kalapatids sa Concepcion, Tarlac. Midtos. Preparation bago yung ating first lap sa derby. Ito na, nagalit na si Zomba kasi nga merong lalaki na nandito sa loob, tapos nandito yung kanilang mga pares. So sa susunod lalagyan din natin to si Zomba ng parang ganun kay Jessie para meron silang privacy dito. Parang yan yung magsisilbing ano natin, pantawag doon, yung widowhood. Yan, ano lang, alternative widowhood box mga kalapatids, kasi alam nyo naman wala tayong kulang tayo sa mga materyales at ang liit lang ng ating loop. Para-paraan na lang, alisin natin to. No animals were harmed during the filming of this video. Yan, dyan ka, parang walang gulo. Yan, parang walang gulo. Yan, so dumating na nga sila, hayaan natin silang magsama para nang sa ganon ay magkaroon sila ng kahit pa paanong bonding dun sa kanilang mga pares. And then mamaya maya mga 5 minuto aalisin na natin tong dalawang hen natin na nandito sa ating flyers loop. Hayaan lang natin sila mag-bonding. Alright, tapos magpapakain na tayo mamaya. Samantala itong mga hen natin na nag-iintay sa kanilang mga pares nakatuka na yan mga kalapatids, nakanubi. Muna kong pinakain yung mga yan para mabusog sila at yung focus nila ay mapunta dun sa kanilang mga pares, para imbis na intindihin nila yung gutom nila, ang iintindihin nila ay yung aliwin yung kanilang mga pares na pagod. So ganyan lang ang ating gagawin. Titingnan natin kung makakatulong yung motivation plus yung ginagawa nating sistema na nasimulan na natin sa mga nakaraan. Okay, inom tubig na may electrolytes yan mga kalapatids, para kahit paano pamawi ng uhaw. Hindi ko alam kung anong oras sila inirelease dun sa Tarlac, pero ang pagkakaalam ko nasa 82 more or less kilometers air distance din yung layo nun mula dito sa ating kulungan. So parang exercise lang nila yan, parang pangkuha lang ng rhythm para sa susunod na liparan, which is first lap. Nasa 216 yata kung hindi ako nagkakamali. 216 kilometers air distance, hataw na yung ating mga alaga. Pwede na! Yan, tingnan nyo mga kalapatids, yung hen. Bigay nga natin tong hen na to. Ayan, hirap talaga mga kalapatids pagkakulang tayo sa materyales. No animals were harmed during the filming of this video. Hayaan natin sila mag-banding dyan, sila Jessie. Tapos ito si Zomba, tsaka si yung pares niya. Dahil busog yan, lahat ng attention niya ay nandun sa kanyang pares. So yung napaka-importante nun sa widowhood system na kailangan pagka umuwi yung ibon na cock, ay yung hen dapat busog mga kalapatids. Alright, so ito rin, ayan, banding na rin sila. Ang magiging mindset na epekto niyan dun sa ating mga cock na panlipad ay pag umuwi ako, mayroong naghihintay sa akin. So nakakatulong yun para bumilis yung ating mga ibon. Ganyan lang yung konsepto ng widowhood system. Kaya lang requirements talaga yung meron silang widowhood box. Pag-iisipan ko mga kalapatids kung ano yung pwede kong gawing alternative. Kasi nga wala tayong wala tayong mga materyales na tamang materyales. Kung para-paraan na lang. Basta alam natin yung konsepto ng ginagawang sistema, para-paraan na lang mga kalapatids na kanubi. Ayan. So bigyan natin ng mga ilang minuto pa. Anong oras na ba? Wala akong relo. 8:08 ng umaga. So mga 8:12. Yan, kukunin ko na tong dalawang hen na to at ilalagay ko na doon mga kalapatids na kanubi. Doon ko muna sila pansamantalang ilalagay. Ano, kamusta yung Midtos nyo? Nahirapan ka ba, Zomba?
Parang inani-mani mo lang ah. Oh, mga kalapatids na kanubi, tingnan nyo yung kanyang lipad sa Tarlac, 80 kilometers air distance. Kumbaga parang wala nang epekto. Acclimatized na yung kanilang pangangatawan sa ganung klaseng liparan lang na distansya. Kasi nga, lumilipad na sila ng malayo. Pero asahan nyo mga kalapatids na kanubi, kapag young bird yung inyong mga ibon na nililipad at bago pa lang sila sa ganung kalayong distansya, asahan niyo pag umuwi yun lulugo-lugo, matamlay, at kailangan i-recover. Kaya yan ang dahilan mga kalapatids, kaya hindi dapat biglain ng sobrang layo yung inyong mga alagang young birds. Kailangan tumugma muna yung stamina nila dun sa kanilang homing instinct. Kasi may homing instinct nga yan, gustong-gustong umuwi. Subalit, di naman kaya ng isang liparan lang dahil nga mahina pa yung stamina. Hindi pa na-acclimatize yung kanyang katawan sa ganong kalayang distansya. Kaya maging reasonable rin tayo. Hindi yung unang sabak 80 kilometers, 100 kilometers agad para makita kung magaling. Ngayon, magaling naman talaga yung ibang ibon at uuwi. Kaya lang, tatagalan dahil nga hindi pa kaya ng isang rektahang lipad dahil nga yung stamina nila hindi pa ganun kalakas. Parang ganito lang yun mga kalapatids ilagay ka sa boxing ring for 12 rounds. Palagay mo, tatagal ka? Baka nga round 3 pa lang hingal na hingal ka na at hapong-hapo ka na Yes, sa unang round, yung mga suntok mo talagang may gigil, may diin. Pero mga ilang tapong suntok, anong mangyayari sa'yo? Manghihina ka, mahahapo ka. Baka hindi ka umabot ng round 3. Tapos ka na, ubos na yung lakas mo. Ganon din yun sa ating mga alaga. Kailangan paunti-unti natin i-build up yung kanilang stamina. Papalayo ng papalayo. Kaya nga sa training hanggang derby, di ba mga kalapatids, papalayo ng papalayo yung hagis, hindi nirerekta agad. Teka lang, hindi ko pa pala nabibigyan ng mga reward to. Ito, reward. Oh, nahulog pa. Ito naman yung sayo, Jessie. Oh, right. So, ihiwalay ko na to mga kalapatids. Ihanda ko lang yung kanilang pwesto. Ayan mga kalapatids, nilagay ko na dyan yung ating mga alagang hen na pares ng ating mga panlipad na si Jessie at Zomba. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko na rin ng harang sa gitna, blinds, para hindi sila magkakitaan. Kasi alam nyo na, minsan, kahit babae sa babae, nagpaparisan yan. So para maiwasan yon at mapokus din yung kanilang mga attention doon sa kanilang mga pares na doon sa flyers loft. So nilagyan na natin yan dyan. Meron yan trapal dito na harang. Ayan. Hindi ko na lang ipapakita din yung trapal kasi nga may mukha ng politiko. Okay lang na magkarinigan sila kasi wala naman tayo magagawa. Isang building lang yung pinaglalagyan natin sa kanila. Okay lang. Ang importante wag sila magkakitaan. Papakita na lang natin sila kapag sa araw ng basketing o yung loading day. Naku mga kalapatid, so tignan nyo. Kanino kaya to? Wag naman sana dun sa ating mga panlipad. Kasi ito, nung nakaraan, si Zomba, kahapon yata yun, naglaglag ng pang 10 pakpak. Nakikipagbordagulan kasi dito sa mga kak na naririto. Ayan, check ko yung kanyang pakpak kung sa kanya yun mga kalapatids at malaking kawalan to kahit papano. Kung sakaling kulang yung pakpak niyang lilipad sa first lap. Pero sana hindi sa kanya to, sana dito to sa mga tambay dito. Okay mga kalapatids, yan na muna ang update dito sa ating munting tambayan. Patuloy kayong tumutok para sa mga tuloy-tuloy nating kwentuhan na kapupulutan ng kaalaman. Kaya ikaw na nanonood, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na subscribe button at hit mo na notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video at pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow. Naku, malaking tulong yan mga kalapatids para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Ano mga kalapatids, ingat kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!